Anong gagawin mo sa nakakatakot na sitwasyon? Kung saan ikaw ay nag-iisa sa isang container van. Lumulutang sa gitna ng kawalan. Na walang pagkain at supply ng tubig. Ganito ang kwento ng pelikula. Nagpasya sina Mia at Nico na umalis sa Espanya dahil sa isang pandaigdigang krisis na nagdulot ng kakulangan sa mga pangangailangan. Si Mia ay buntis, pinapatay din ng gobyerno ang mga sibilyan. Upang makontrol ang kakulangan ng mga resources. Nangamba ang mag-asawa para sa kanilang buhay at ang kaligtasan ng kanilang hindi pa isinisilang na anak, nawalan sila dati ng kanilang panganay na anak na babae, si Uma, na inalis sa kanila ng militar, bilang bahagi ng isang genocidal na pagtatangka na bawasan ang populasyon ng Espanya. Sa pamamagitan ng pag-target sa mga bata, matatanda, at mga buntis na babae, plano ni Nico na tumakas mula sa bansa, ibinigay niya ang lahat ng kanyang pera sa isang dealer na tinitiyak sa kanila na tutulungan niya silang umalis ng bansa. Ang mag-asawa ay sumakay sa isang container van na dadalhin ng truck. Marami pang ibang tao sa truck. Dahil sa overloading, kinailangan ng mga smuggler na ilipat ang ilang tao sa ibang truck. Sa proseso, pinaghiwalay nila ang mag-asawa at pinilit si Nico na pumasok sa isa pang container. Nakipag-ugnayan si Mia kay Nico sa pamamagitan ng isang mobile phone upang matiyak na ligtas siya. Huminto ang truck sa isang checkpoint ng militar, at sa kasamaang palad ay nahuli sila. Pangako ng general. Hindi sila sasaktan kung sila ay kusang susuko, kung hindi ay nagbabanta siya ng karahasan. Si Mia ay matalinong umakyat sa mga crates, dahil sa takot, binuksan ng isang pasahero ang mga pinto, ngunit pinaputukan siya ng general, at pati ang iba kasama ang mga bata. Si Mia na lang ang naiwan sa container van. Sinubukan ni Mia na makipag-ugnayan kay Nico, ngunit nabigong makontak siya. Lahat ng mga container, kabilang ang kay Mia ay ikinarga sa isang barko. Habang siya ay nasa loob, isang malaking bagyo ang tumama. Dahilan para mahulog ang container ni Mia sa karagatan. Siya ay nawalan ng malay dahil sa pagkakaalog sa container. Pagkagising niya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng karagatan. Nabasag din ang screen ng kanyang telepono, sinimulan niyang tingnan ang mga item sa lalagyan, nakakita siya ng bote ng tubig, drill machine, kutsilyo, tape, at telepono. Bukod pa doon, mayroon siyang 6 na kahon, ngunit ang isa sa mga ito ay hindi niya maabot. Ang mga kahon ay naglalaman ng mga plastic na lalagyan, mga nakabalot na earphone, mga nakabalot na flat-screen TV, mga bote ng vodka, at package na hoodies. Unti-unting napupuno ng tubig ang kanyang container van, kaya sinubukan niyang pigilan ito gamit ang tape. Narinig niya ang hiyawan ng mga tao, kaya napatingin siya sa butas. Nakita niya ang parehong container van kung saan lumipat ang mga smuggler. Si Nico ay lulubog na. Sinubukan niyang buksan ang huling kahon at nakakita ng mas maraming plastic na lalagyan sa loob. Pinahinto niya ang tubig sa tulong ng goma, maya-maya ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Nico, buhay siya at papunta na siya para iligtas siya. Isang nakakatakot na bagyo sa karagatan ang paparating, ipinanganak niya ang kanyang anak habang bumabagyo. Nang lumakas-lakas, sinubukan ni Mia na butasin ang bubong ng container van gamit ang barina. Ang kanyang pagkain at supply ng tubig ay nauubos na. Sa sandaling ito, natulungan siya ng ulan, at sa wakas ay nabutas niya ang bubong ng container van, at lumabas sa ibabaw nito. Ipinapakita sa kanyang sanggol ang bukas na kalangitan at karagatan. Sa paghahanap ng pagkain, sinusubukan niyang manghuli ng isda gamit ang ilang bahagi ng TV, ngunit bigo siya sa bawat pagkakataon. Pinapanood niya ang pagdaan ng eroplano at agad na sinubukang sumenyas ng tulong. Kung saan siya ay nagtamo ng malalim na hiwa sa kanyang binti at nagsimulang demogo, at hindi rin siya nakatanggap ng anumang tulong, tinahi niya ang kanyang sugat sa tulong ng mga bahagi ng TV. Sa gabi ay gumagawa siya ng fishing net gamit ang earphones. Kinabukasan sa wakas ay nagtagumpay siya sa paghuli ng isda, matapos siyang manatili sa container ng ilang araw. Natutunan na niyang mamuhay dito. Ngayon ay kumukuha siya ng tubig mula sa container araw-araw, at nagtatapon ng mga plastic na lalagyan para sa tulong. Gumawa pa siya ng SOS sign. Nagsisimula na ring maghilom ang kanyang sugat. Isang gabi, nakatanggap siya ng tawag mula kay Nico. Sinabi niya sa kanya na nabaril siya at hindi siya mahanap, ngunit nagpatuloy siya hanggang sa makahanap siya ng isang ligtas na lugar. Sa ngayon, medyo matagal na ang kanyang ginugol. Sa makatuwid ay maliit ang tsansang magkita pa sila uli. Gumawa siya ng bullseye gamit ang mga plastic na lalagyan at mga wire ng earphone. Biglang lumitaw ang isang sigol na ibon at nagsimulang kumain ng isda. Nagpapahiwatig ito na si Mia ay hindi na malayo sa lupa. Ngunit ang container van ay lumampas sa pinakamataas na limitasyon ng tubig na itinakda ni Mia. Isang butas ang nabuo sa container, na naging dahilan upang mapuno ito ng mas maraming tubig, at ito ay nagsimulang lumubog.
Ang balsa ng sanggol ni Mia ay nagsimulang lumutang, ngunit si Mia ay nakulong sa loob ng container. Mabuti na lang at nagawa niyang makalabas sa container, at nagsimulang hanapin ang kanyang sanggol. Nawawala ang kanyang sanggol sa gitna ng karagatan, sa sandaling iyon, nagsimulang umiyak ang kanyang baby. Maswerte at natagpuan niya ang kanyang anak na lumulutang sa karagatan na lulan ng balsa. Dahil doon ay lumakas uli ang kanyang loob at hindi nawalan ng pag-asa, ginawa niya ang kanyang huling hakbang sa pamamagitan ng paghagis ng lahat ng isda, na umaakit sa lahat ng ibon sa paligid ng kanyang balsa. Sa kabutihang palad, napansin ng isang pamilya na sakay ng bangkang pangisda ang mga sigol na ibon, at patungo sa direksyon ng mag-ina, nakita nila ang balsa na may laman sanggol, at pagkatapos hilahin ang mga wire, nakita nila si Mia na mukhang patay na, ngunit pagkatapos mabigyan ng CPR ay nagising siya. At sa wakas nakaligtas silang dalawa. Sa kabila ng kanilang pinagdaanan ay hindi pinahintulot ng Panginoon na may masamang mangyari sa kanila. At dyan na po nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye.